ay matibay tulad ng gulay. Ang pangako niya sa akin at ang law, bawat oras at araw. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang sahaling maglingkod. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang sahaling maglingkod. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kahilingan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Okay, gandang pagmasdan tayo nag-awitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, malamang ang kasiyahan. Si
magpakailanpaman. O kay gandang pagmasdan tayo nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas, at sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man.
you ready for our new exciting, filled with knowledge C4 Family Live? CCT interviews, church ministries, life stories, fellowship, missions, SBC of the Week, tips and tutorials. Sa lumipas na 39 na taon, purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang dakilaan. Sa lumipas na 39 na taon, kagaya ng outline na alam ng bawat leader dito sa Are you ready? Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating C4 Family Live. Pasensya na po kayo at medyo mahina ang ating internet connection. Kaya naman, nakita niyo na kaagad ang iba nating dapat hindi pa makita. Ayan, so tayo po ay magpapasimula na sa ating gawain. Salamat po sa bawat isa na inaabangan ang gawain na ito. Salamat po sa inyo na pansamantala kayo ay humihinto sa gawain at tayo po ay nakikibahagi sa ating C4 Family Live. So ngayon nakakakita po ako ng 7 viewers. Sana po mamaya ay madagdagan pa po ang ating mga tagapanood na C4 Kapamilya. Sa ngayon tayo po muna ay dumulag sa Panginoon. Hilingin po natin ang kanyang presensya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kayo lamang at wala nang iba ang marapat naming itaas at papurihan sa aming mga buhay. At sa pamamagitan nga po ng gawain na ito ay mabigyang lugod po namin ang inyong dakilang pangalan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makibahagi sa ganitong gawain kung saan ay encourage namin ang bawat isa at dalangin namin ang maayos na internet connection hanggang sa matapos ang gawain na ito. Ang iba naming mga kapatid na sa kasalukuyan ay naglalakbay, ano man ang kanilang kaabalahan, galing sa trabaho, pagod, nagpapahinga, subalit nanonood ng C4 Family Live, nawa ay sila ay mapagpala sa gabing ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala lahat, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. At ngayong gabi, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron na naman po tayong pagchichikahan. Yung ating mga updates sa ating C4 family. Palagi po nating nakikita. Nahuli man po tayo sa gawain sa C4, pero palagi pong ipinapaalala ng ating C4 family live. Kaya palagi po namin kayong ini-encourage na kayo po ay manood palagi tuwing Friday 6:30 sa ganitong oras. Ano man po ang inyong ginagawa, maaari po kayong makibahagi sa pamamagitan ng panonood. I-click nyo lamang lagi ang link pag nakita nyo na po na we are live. Okay. At syempre, ano nga po ba yung topic natin ngayong gabi? So kung last week, tinapik po natin yung Kababaihan Thanksgiving Fellowship. Of course, hindi po magpapahuli ang ating mga kababaihan. Syempre, nag-celebrate din po yan ng fellowship. Magkasabay nga po yan ng fellowship eh. Kaya mamaya lamang, ilang saglit ay mapapanood po natin ang inihanda ng ating content creator team. Bago po yan,
tayo po muna ay bumati sa aming mga kapatid na nadagdagan na ngayon. Meron na tayong 11 viewers. At kauna-unahan, hello po from Naik. Hello, Ate Eloy Mendoza. Hello kay Ashley, kay Ate Helen, kay Ate Chen, kay Nanay Liz, kay Ate Pe, kay Pastor Raymar. Yan, magandang gabi daw, CFR family. Are you ready? Okay, at kay Pastor Rex, kay Ate Ana, kay Ate Violi Tere, kay Ate Gay, kay Kuya Leo, at yan, meron tayong nanonood from TVC. Hello kay Mau. At sana po, madagdagan pa po ang ating mga viewers hanggang mamaya. Magsama-sama po tayo sa ganitong oras ng CFR Family Live. At ayan nga po, ihahanda na po natin. Makikita po natin paano nga po ba nag-celebrate ng Thanksgiving ang ating mga kababaihan. May tanong lang din po ako sa inyo. Paano po ba natin isine-celebrate yung ating Thanksgiving fellowship or yung ating mga party pag ganitong okasyon, December, lagi po tayo kahit sa family, nagsa-celebrate tayo ng mga party. Paano po ba? Paano yung celebration ng Kapaskuhan sa atin? Sino po ba yung bida? Sino yung naka-highlights sa pagdiriwang ng ating Kapaskuhan? Kaya, mamaya pag-usapan po natin yan, pero tunghayan po muna natin yung maikling video na inihanda ng ating content creator team. Good morning po. Tanong ko lang po, kamusta po yung naging kababaihan po? Ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa dalawang beses ay nakabahagi ako sa Kababaihan Fellowship at Thanksgiving. Yan, napunod po ba kayo sa raffle? Yes, sumunod ako sa raffle at ang nakuha ko ay hanger at saka bag. Sa games po, sumali po ba kayo? Hindi ako nakasali kasi ako ay may baby. Ayan, second question naman po, ano ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus para sa iyo? At paano mo ito ay pinagdiriwang kasama ang iyong kapwa Christian? Para sa akin, mahalaga yung pag-celebrate na kapanganakan ni Jesus. Hindi lang tuwing Christmas, kundi dapat lagi nating alalahanin yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay at yung ginawa niya doon sa krus. And paano kami nagsa-celebrate? Siyempre, kami ay kumakain ng sama-sama, kami ay nananalangin, nagpapasalamat sa taong lumipas, sa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob, bagamat merong mga pinagdadaanan, pero meron ding mga natutunan na aming ipinagpapasalamat sa Panginoon. Third question naman po, paano po natin na ipapakita ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga gawain at pakikipag-ugnayan tuwing Kapaskuhan? Siyempre, una, sa pananalangin sa ating kasama sa komunidad, pananalangin sa ating mga gawain na marami tayong makasama, madami yung napapagpala sa ating Lord's Day, at marami pa tayong makasama. Hindi lang yon, kundi yung hindi lang tuwing Kapaskuhan tayo marami, hindi lang tuwing Kapaskuhan masaya or tuwing may Thanksgiving or event lang, kundi linggo-linggo ay may makasama tayo na nagnanais na makilala at sumunod sa kalooban ng Panginoon at sa kanyang mga salita. Yun yung lagi nating panalangin. Hindi yung tayo ay dumami o hindi yung tayo ay magkaroon ng maraming miyembro at kasama, kundi yung tunay na pananampalataya sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan na lagi ding ibinabahagi sa atin sa pulpit. Thank you po! Ayan, good morning po. Tanong ko lang po, kamusta po ang naging gawain ninyo ngayong araw? Masaya siya at saka kakaiba. Yun lang. Paano po natin na ipapakita ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng ating mga gawain at pakikipag-ugnayan tuwing Kapaskuhan? Para sa akin, kailangan makita talaga sa akin ang buhay na binago ni Kristo. Para doon man lang, magtaka yung mga tao, bakit iba? May kakaiba sa akin. So, kung magiging curious sila at magtatanong, may sasabi ko na si Kristo ang dahilan. Thank you po. Ayan, good morning po. May mga tanong po ako sa inyo. Ito po yung question number 1. Kamusta po ang naging gawain ngayong araw po? Yan.
napakasaya naman. Talaga kita-kita naman natin nag-enjoy ang lahat ng kababaihan. Ayan. Nanalo po ba kayo sa mga games nyo? Yes, nakakatuwa. Very challenging ang mga naging games, pero ang mahalaga ay talaga nag-enjoy ang lahat. Nabunot po ba kayo sa raffle? Yes, meron akong panghugas ng pinggan. Ayan. Ito naman po yung second na tanong po natin. Ano ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus para sa iyo? At paano mo po ito ipinagdiriwang kasama ang iyong kapwa Kristiyano? Ayan, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay talagang napakahalaga. Gaya nga ng mensahe kanina, hindi lamang siya isina-celebrate lang, kundi talagang ang isina-celebrate natin ay ang kapanganakan niya, hindi yung hindi nagiging sentro dapat ay yung pangsariling kasiyahan lang natin, ay yung kasiyahan dito sa mundo. At sineselebrate namin to, una, sa aking family. Yan. Hindi naman kami talaga nagsiselebrate ng kainan. Simple lang. Kapag nakapag-pray with family, konting kain lang, and then tutulog na. Ang mahalaga kasi nga nakapag-bulay-bulay kami ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Ayan, nabalitaan din po namin na kayo na po ang magiging president sa kababaihan ngayong 2026. Paano nyo po maihanda ang sarili nyo po? Yan. Kasama ang aking mga ka-officers, yan, at sa biyaya ng Panginoon, ay magtutulungan kami para mapaghandaan yung mga activities na gagawin para sa mga kababaihan. Yan po, thank you po. Good morning po. Hello, good morning. Tanong ko lang po, kamusta po ba ang naging gawain nyo ngayong araw? Ay, salamat sa Panginoon at ako'y nakadalo kahit na iniwan ko yung dalawang bata sa akin misa para lang makadala yun. Mabuti at napakasaya ng aming gawain na at ang sarap na makipag-fellowship yung mga ibang kababaihan. Nakapaglaro po ba kayo? Hindi na ako nakaabot sa paglalaro pero nanalo ako sa bapol. Salamat sa biyaya. Talagang napakasaya. Salamat po. Ang tunay na kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus ay para sa iyo. Ito, at paano mo ito ipinagdiriwang kasama ang inyong kapwa Kristiyano? Ayun, tunay nga na napakabuti ng Diyos na ating inaalala. Hindi tunay na sa araw ng Pasko, ang aming pamilya ay ginugunit na namin ito at nagpapasalamat kami through prayers. Sama-sama kami nananalangin at nagpupuri sa Panginoon at nire-remember yung kanyang yung araw kung sino talaga ang Panginoon at ang Diyos natin na manlilikha at lahat na gumagawa sa ating buhay. Kaya talaga napakalaga nito maging sa aming pamilya. Kaya dapat lamang gunitain na ang bawat sambahayan. Thank you po. Thank you! Okay, nakita nyo naman kung gaano kasaya ang fellowship kasama ang mga kababaihan. At ganyan po kasaya ang C4 kababaihan pagka nagpe-fellowship. Kanina nakita nyo naman po sa mga in-interview na kananayan na talagang sila'y galak na galak. So hindi lang po tayo nagagalak na tayo ay nanalo sa raffle, kahit ako nanalo sa raffle, actually wala pong talo sa raffle kasi nagawa ng paraan, lahat po ay umuwing masaya dahil sa raffle. Siyempre hindi lang po dahil sa raffle na nanalo lahat. Dahil
busog din ang bawat isa. At hindi lang din po lalo doon dahil sa pakikipag-fellowship sa isa't isa. At kaya po tayo merong kagalakan, meron tayong pagmamahalan sa isa't isa dahil po yon sa pagmamahal na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ganyan po tayo nagdiriwang ng ating Thanksgiving Fellowship dito sa C4. At sa mga susunod po, mapapanood nyo po yung ating celebration ng C4 community ng ating Thanksgiving. Pero sa kababaihan, ako man po ay nagagalak sapagkat tayo po ay binayayaan dito sa komunidad ng C4 ng mga kababaihan na talagang encouragement sa bawat isa. Nandoon ang pag-aasikaso, ang pagmamahal, yung concern sa bawat isa, hindi lang po sa kapwa kababaihan, kundi sa pangkalahatan. Kaya salamat po sa Panginoon. At base po doon sa mga naging question kanina, ayan, paano nga po ba natin sineselebrate? Paano ba tayo nagiging kakaiba bilang isang mananampalataya pagka po dumarating ang ganitong pagkakataon na nagsiselebrate tayo ng Kapaskuhan? Sana po sa mga pamilya po natin or sa mga ka-office natin o kung saan man pong Thanksgiving Fellowship tayo na-invite, ay talagang makita po sa atin bilang isang mananampalataya na talagang tayo kakaiba sa mundo, na tayo ay may kinikilalang Panginoon at nakikita yun sa ating buhay. Hindi tayo nagagalak sa ginagawa ng mundo kasi ngayon marami na pong mga pakulo ang mundo eh. Pero sana tayo gamitin natin yung oportunidad na to para ibahagi natin yung mabuting balita. Ano nga ba yung dahilan ng Kapaskuhan? Bakit nga ba natin ito i-celebrate? Sana ang bawat isa sa atin, alam natin ang sentro, ang bida, ang highlights ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi pa po nahuhuli, meron pa po tayong mga natitirang araw sa taong 2025, maaari pa po tayong maging ilaw sa ating mga kamag-anak, sa ating mga ka-office, at makita sa atin bilang isang tunay na mananampalataya, paano tayo nagiging kakaiba sa mundo na ito. Okay po, ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating birthdays and anniversary. Yan, sino nga po ba yung ating mga nagdaos, nagdaraos, at magdaraos ng kanilang kaarawan at anibersaryo? Noong 22, happy birthday kay Ate Rachel Managelod. At ngayong araw, happy birthday po Ate Mel Malazarte, nasa Naga. I hope nagsa-celebrate kayo dyan ng birthday. At sa 28, kay Shaira Lahara. Sa atin naman pong anniversary, noong 22, nagdaos ng kanilang anibersaryo si Mr. and Mrs. Lester and Richelle Tamayo. At sa 28 naman po, Mr. and Mrs. Odi and Belen Kili. And happy birthday and anniversary po sa bawat isa sa inyo. Ito po ang ating mga nagpapatuloy na gawain sa ating komunidad. Ang ating praying as one, napakadami po niyan. Monday to Friday, 6:30 a.m. Pagka po Sabado, mas maaga po yan. Kontakin po natin ang ating Kuya Carlo. At 6 a.m. po ginaganap. Pagka rin po Saturday, ang ating Kuya JR OFW, sa pangunguna nila ni Ate Mucha, 8 a.m. po yan. Baka nagnanais po kayo na makibahagi, kontakin niyo po sila. Yung ating CE virtual class, magpapatuloy po yan next year. Abangan lang po natin yung ating mga kalatas, kung ano yung ating mga susunod na topic, at kung kailan. 7 to 8:30 po natin yan ginaganap. Yung ating day of prayer and fasting, nagkakaroon po tayo ng 3 session every Wednesday. Meron tayong kick-off pag 9 a.m., engaging in accountability ng 12, at nagkakaroon tayo ng end session ng 3 p.m. Every third Wednesday naman ng month ay nagkakaroon po tayo ng day of prayer and fasting. Face-to-face po yan, 9 to 3 p.m. Pero siguro po magkakaroon ng changes year 2026. Abangan lang po natin yung ating mga kalata sa susunod na taon. And then, nagkakaroon din po tayo online 7 to 7:15 ng gabi. Kaya wala pong dahilan para hindi po tayo makibahagi sa pangunguna sa pananalangin at makipanalangin pag mga ganyang oras. Hope meeting every other Thursday. Mag-send po tayo ng link sa ating mga kakilala, katrabaho, kamag-aaral, kamag-anak. Every 7 to 8 p.m. po yan, every other Thursday.
Yung C4 Family Live, yung ginagawa po natin ngayon every Friday, 6:30 to 7 p.m. Salamat po sa laging nakikibahagi yan. Meron na po tayong 12 viewers. Hello po kay Ate Rosie. At ayan, sige po, meron din po tayo naman po yan sa mga hindi nakahabol sa ganitong oras. At pagkatapos po nito, 7:15, meron po tayong Berean as one. Makibahagi din po kayo sa pagbabasa ng Biblia. OFW Sambahayan Worship, Saturday, 11 to 1 a.m. Yan po ay Dubai time, kaya ganyan po yung oras. But I think nagbago na rin po yan. Abangan po natin yung mga susunod pang mga announcement. Yung ating jail ministry, every other Saturday of the month. Bukas po, meron po silang pagpunta sa jail ministry. Kung nagnanais po kayong magkaloob sa pamamagitan ng pagbibigay, pwede po, nagbibigay po sila lagi ng toiletries kung yun ang gusto nyong ipagkaloob or even cash. Pwede po, magbigay po tayo kay Ate Jane at siya po ang namamahala sa ating jail ministry. Napunta po sila every 2:30 p.m. Kikita-kita dito sa C4. Gospel Faithfulness Forum as scheduled 8 to 9 p.m. Pag may mga importanteng topic po, pinag-uusapan po natin yan sa ating Gospel Faithfulness Forum. Kaya inaabangan po natin yung mga schedule niyan. Yung ating SBC and Sambahayan as scheduled, ginaganap po natin yan sa ating mga bahay at ganun din po sa iba't ibang lugar, yung ating mga mission point na nagsasagawa po sila ng sambahayan. Better Together, Partners in Prayer, as scheduled din, kung saan po kayo komportable, kung virtual man yan o face-to-face every Sunday. At talaga pong nakakagalak, nakaka-encourage ang maging kabahagi dito sa ating Better Together, Partners in Prayer. Kaya kung hindi pa po kayo kabilang sa gawain na to, magpalista lamang po tayo kay Ranger JM at Ranger Jessery. Kayo po ay makibahagi sa ating Better Together, Partners in Prayer. At sa ating pong Under Shepherd School of the Bible, next year, yan, magtutuloy-tuloy po ang ating mga pag-aaral. Abangan po natin ang ating mga schedules. Meron po tayong mga nagpapatuloy na classes. Itutuloy po yan by next year. And then, yung iba pa po nating magbubukas na classes. Kaya abangan nyo lamang po. Sa mga gusto po magpa-enroll, pwede na rin naman po kayo kaagad magsabi sa amin. Kaya kayo po ay maging kabahagi sana ng ating Bible class. Marami po kayong matutulungan dyan. By the way, pwede rin po kayong mag-sponsor kung kayo ay nagnanais magkaloob sa ating mga estudyante ng aklat. At nagpapatuloy po ang ating Rohi one-on-one mentoring. Ginagawa po natin yan online or face-to-face. Actually, sa Sunday, wala nga lang po tayong Rohi mentoring kasi meron po tayong overnight. Couples Fellowship, December 28, Sunday after Lord's Table. Huwag po kayong mawawala, mga mag-couples. Ito po ay food to share, kaya alam ko per group, meron pong i-share na food pagdating po nila dito. Yung kanina binabanggit ko, Rohi Lamb Youth and Young Adult overnight sa December 28, 1 p.m. po yan until December 29, 1 p.m. Sunday to Monday po yan. Registration fee is 100 pesos. Lalo na po yung young adult, ini-invite po namin kayo. Sana po ay kayo ay makibahagi sa gawain na ito. Nung una po naming announcement, sabi po namin, wag na kayong uuwi. Dalhin nyo na po yung inyong mga higaan at gagamitin sa overnight. Pero dahil nga po may couples fellowship, nagbago po yung schedule natin, 1 p.m. na po, pwede po kayong umuwi. Yung mga malalapit na bahay, kung convenient po kayong umuwi. Pero kung malayo ang bahay at hindi na convenient umuwi, edi dala nyo na po. Kasi nga 1 p.m. pa naman mag-i-start. So ito po, dapat may dala po kayong kanya-kanyang dinner. Tapos the rest po ng food ay kasama na po dun sa registration nyo na 100 pesos. Kaya makibahagi po tayo dito. By the way, kasama po yung mga guardians. Kung yung ating mga Rohi Lamb, may kasamang guardians, kasama din po sa 100 pesos na registration fee. At open po tayo sa sponsorship kung may mga nagdenais po na mag-sponsor cash or sa food or sa mga Rohi, mag-register ng 100, ay pwede po. I-contact niyo lamang po kami ni Ate Faye. Okay, maraming salamat po sa bawat isa sa inyong pakikibahagi sa ating gawain na ito ng C4 Family Live. I hope magkita-kita po ulit tayo. Ang susunod na po nating Family Live ay
next year na po, taong 2026. Kaya abangan po natin ang mga susunod at pinaganda, mas bagong C4 Family Live. Merry Christmas and blessed Happy New Year po sa bawat isa. Good night po! Thank you po. Ay, naku, Bi. Nakasura yung akin ko na ano.